Sinabi ni Sandra kay Aldrin na bukas na siya lilipat sa binigay nitong hotel room kapag nakapagpasa na siya ng resignation letter kay Leonardo. Gustuhin man niyang bawiin ang desisyon, hindi na po pwede. Pagkatapos ng mga nalaman niya kay Aldrin, sigurado, sasabihin nito kay Leonardo ang lahat-lahat. At kahit alam naman ni Sandra at ng Diyos na wala siyang kasalanan, wala pa rin siyang laban dahil walang magtatanggol sa kanya. Sa ngayon, mas okay nang mag-iwasan na lang muna silang dalawa ni Leonardo kaysa kamuhian siya nito ng dahil doon. Tatapusin itong kasunduan niya sa ama at saka niya haharapin ang tungkol sa akusasyon sa kanya. Mabigat pa rin ang loob ni Sandra habang naglalakad siya pabalik sa kubo ni Leonardo dahil hindi mawala sa isip niya ang nakitang pakikipaghalikan nito kay Iris kanina. Plus, may nararamdaman din siyang kaba sa muling paghaharap nila. Dahil paano kung tinraidor pa na siya ni Aldrin at sinabi na nito sa pinsan ng lahat-lahat. Miss Sandra, wait! Napahinto sa mabilis na paglalakad ang dalaga nang marinig niyang boses na agad niyang nakilala kay Mary Rose. Nakita niya tong nagmamadaling nakasunod sa kanya nang lingunin niya. Agad kumunot ang kanyang noo dahil sa urgency na nababasa niya sa mga mata nito. Bakit? Uuwi ka na ba sa bahay ni Sir Leo? Tanong nito na parang gusto siyang pigilan. Tumango siya. Yes, why? Lalo nagtaka ang dalaga nung hilahin siya palayo ng sekretarya. Saka ka na umuwi. Baka kasi kung ano pang madatnan mo doon. Baka masaktan ka pa. Napamulagat siya sa narinig. What? And why should I? Sinungitan niya si Mary Rose pero obvious naman sa mukha niya na interesado siya sa sinasabi nito. Ano bang di ko dapat madatnan sa kubo ni Sir Leo? May nakikita raw kasi dyan na dumediretso si Sir Leo at Ma'am Iris pagkatapos may makakakita rin sa kanilang nagkahalikan sa tapat ng hotel kanina. Balita-balita pa naman nagkabalikan na raw ang dalawa dahil matagal na palang break si na Ma'am Iris at Sir Aldrin. Tuloy-tuloy na pagbabalita ni Mary Rose sa kanya. Kahit alam na ng dalagang tungkol doon at tigilan pa rin siya, di pa rin niya maiwasang masaktan dahil napatunayan niyang talagang nagkabalikan na nga sina Leonardo at Iris. Nakipagbalikan to sa ex-fiancé na hindi man lang nagpaalam sa kanya o kahit bigyan man lang ng closure na magitan sa kanila, kahit landian lang yon. Parang hindi to lalaki na basta na lang tatalon sa panibagong relasyon na may isang naiwan sa ere. Ikaw lang naman na nag-iisip nun. Dahil ikaw lang tong may feeling sa kanya at saka sa inyong dalawa ni Iris, yun talagang pipiliin niya. Ex-fiancé yun at siguradong minahal ng sobra bago nagkahiwalay. Kumpara naman sa yung parang isang kabote na sumulpot lang bigla at nakipaglandian kay Leonardo. Parang gusto niyang kutusan ang sariling isip. Nasasaktan nga siya pero eto, kung ano-anong sinasaksak sa hokote ni Sandra na lalong nagpapasama sa loob niya. Tsaka naalala mo ba yung kwento ko sa'yo noon na parang may sekreto si Sir Leo? Bumulong pa talaga ito sa kanya. Di pala totoong may asawa na siya. Tungkol pala kay Ma'am Iris ang sekreto niya na hanggang ngayon, mahal pa rin niya kahit pinalikan pa rin niya pagkatapos iwan ni Sir Aldrin. Kahit yun ang ginawa sa kanya. At baka yung anak ni Ma'am Iris, anak nilang dalawa. Pakiramdam ni Sandra, binuhusan siya ng tubig sa narinig. Tila tumigil sa pagtibok ang puso niya. Parang nagkapira-piraso yun at nadinig pa niya. Bakit ba kailangan niyang maapektuhan ng ganito? Gayunman, hindi niya yun pinakita kay Mary Rose. Kunwari, tinawanan lang niya ang mga nalaman. Ang chismosa mo talaga, Mary Rose. Kala ko pa naman noon may gusto ka kay Sir Leo at nilalandi mo siya. Namula ang mukha ng sekretarya. May crush naman talaga ako sa boss natin dati pa. Kaya nga nasabi ko sa'yo noon, sulit ang hover ko nang patulugin niya ako sa kubo niya kasi kinilig ako. Pero hanggang doon lang yun kasi alam ko naman na hindi niya ako magugustuhan kasi nga in love na in love pa rin siya kay Ma'am Iris. Binaliwala na lang niya ang huling sinabi ni Mary Rose para hindi lalong madurog ang puso niya. Pero kung walang nangyari sa inyo ni Sir Leo ng malasing kaya, bakit may chikinini ka nun sa leeg ba yun? Pag-iiba niya ng usapan. Yun ba? Napahagikik ang sekretarya. Gawa-gawa ko lang yun kasi gusto kong inggitin ng mga kaibigan ko na patay kay Sir Leo at isa na ako doon. Wala naman akong galit sa'yo pero nakakainis ka lang kasi ang taray-taray mo sa akin kahit mabait naman ako sa'yo. Akala ni Sandra magagalit siya sa pag-amin na yon ni Mary Rose. Pero kahit siya may nagulat din nang matawa na lamang siya. Nagulat siya na para may nag-iba na sa sarili niya ngayon. Di na ganong mainitin ang ulo niya at di na siya ganon ka-arogante pagdating sa ibang tao. Hindi mo ako aawayin? Nagtatakang tanong din ni Mary Rose sa kanya. Umiling si Sandra.
I want to. Pero wala ako sa mood makipag-away. Kaya i-reserve ko na lang tong galit ko para sa'yo bukas. Pagsisinungaling niya. Akala ko pa naman ligtas na ako. Napakamot na lang sa ulo niya ang babae. Pero bakit ka wala sa mood, Miss Sandra? Dahil ba nalaman mong nagkabalikan na sina Sir Leo at Ma'am Iris? Aminin mo na kasi, tayo lang naman dito eh. Kahit hindi mo sabihin, alam ko, tulad ko, may crush ka rin sa boss natin. Mali lang akong akala na may gusto siya sa'yo at ikaw nagpapangiti sa kanya araw-araw. Yun palang ex-fiancé niya. Marami kayang na heartbroken tulad ko. Tumawa lang si Sandra nang walang kabuhay-buhay. Di niya akalaing ang babaeng sobrang kinaiisa niya noon, makakakwentuhan niya ng ganito. Gusto sana niyang ilabas din kay Mary Rose ang totoong nararamdaman, pero di porket nag-uusap na sila ng ganito, pagkakatiwalaan niya na to agad-agad. Baka malaman na lang niya pinagtatawanan na naman siya ng lahat. Mag-move on ka na lang. Marami pa namang ibang lalaki dyan eh. Hindi lang si Sir Leo. Kunwari hindi apektadong sabi ni Sandra. Tsaka maling sumikay ang peking tawa sa kanyang mga labi. Wala na kayong magagawa doon at mukhang mahal pa nga niya si Ma'am Iris, kaya siguro binalikan niya. Pero marami nang liboto kay Ma'am Iris para kay Sir Leo. Tinuhog na nga niya magpinsan eh. Sa love pa rin siya ng boss natin eh. Nagkibit balikat si Sandra kahit deep inside kumikirot ang puso niya. Kapag nagpanggap siya na parang may nakalimutan. Excuse me, kailangan ko palang puntahan si Sir Aldrin, may nakalimutan akong sabihin sa kanya. Ha? Kay Sir Aldrin baka mo? Di pinansin ng dalaga ang pamimilog ng mata ni Mary Rose. Nagmamadaling umalis bago pa man ito mapansin ang pagkukunwari niya. Wala talaga siyang balak puntahan si Aldrin. Ang gusto niya ay makalayo sa sekretarya at sa bahay ni Leonardo. Mabuti na lang dumating si Mary Rose at nasabihan agad siya bago pa man siya nakapasok. Dahil kung hindi at nadatnan niya ang boss niya, kasama si Iris sa sitwasyon na hindi niya gustong makita. Pero dahil wala siya ibang mapupuntahan at safe naman pala siya kay Aldrin, napilitan siyang puntahan to sa tinutuloyan nitong bahay. Naninikip na kasi ang dibdib niya. Parang di na siya makahinga at gusto niya ng kausap. Kahit anong topic yung magdadivert sa isip niya. Akmang kakatok na sana siya sa pinto nang tumunog naman ang cellphone niya. Hindi niya sana yung sasagutin dahil naiiyak na siya at parang gusto nang tumulo ang mga luha. Ngunit baka isipin nito na alam niya lang tungkol sa pakikipagbalikan nito kay Iris at bitter siya. Cassandra! Malakas na bungad agad nito sa pangalan niya bago pa man makapagsalita si Sandra nang pindutin niya ang accept. Where are you? Huminga muna siya na malalim bago sumagot. Bakit po sir? May diing tanong din ang dalaga. Gusto niyang iparamdam sa binata na kaya lang nito kinakausap dahil boss pa rin niya ito kahit papaano. Umuwi ka na, it's getting late. Maotoridad na utos ni Leonardo mula sa kabilang linya. Bakit po sir? Rest day ko pa rin naman ngayon, di ba? Kaya pupunta ako kung saan ko gusto at uuwi ako kung kailan ko rin gusto. Ayaw sana niyang langkapan ng sarkasmo ang boses niya dahil baka magtaka ito pero di niya napigilan. Ilang sandaling natahimik ang kabilang linya. Just tell me kung nasaan ka, susunduin kita. Thank you na lang po sir pero may kasama po ako at siya na maghahatid sa akin pa uwi. What? Sinong kasama at nasan ka nga? Si Sir Aldrin. Pagkasabi noon agad nang pinatay ni Sandra ang tawag at tinuloy na ang pagkatok sa nakapinid na pinto ng bahay ni Aldrin. Nagulat pang HR manager na makita siya nito. Oh, akala ko ba bukas pa maglilipat bahay? May alak ka ba dyan? Yung pinakamatapang. Imbes ay sagot niya kay Aldrin, tsaka dire-diretso nang pumasok sa loob kahit di pa man siya pinapapasok. Gusto niya nang ilabas ang sama ng loob dahil feeling niya sa sabog ng dibdib niya. Yung kaya kong pabagsakin agad-agad? Nagtataka mang sumunod lang sa kanyang HR manager. Balak ba bang magpakalasing? Humalakip-kip si Sandra nang harapin niya si Aldrin. Maghahanap ba ako ng matapang na alak kung wala akong balak magpakalasing? Kitang-kita niya kung paano tong pinamulahan ng mukha dahil sa tinawag niya rito. Bigla na lang yung lumabas sa bibig ng dalaga. Na para bang yun lamang naisip niyang paraan para labanan ang kirot na nararamdaman niya ngayon sa puso niya. Watch your mouth, Miss Mondragon. Baka nakakalimutan mong nandito ka sa bahay ko at boss mo pa rin ako. Tiimbagang nasagot ni Aldrin pero biglang lumambot ang boses na parang isang babae. Kaya respetuhin mo pa rin ako. Wala akong pake sa problema mo kaya ka maglalasing.
She just rolled her eyes. Stop being dramatic, okay? Bigyan mo na nga lang ko ng alak or else sa labas na ako iinom. Malay mo, malasing ako at masabi ko pa sa lahat ang tunay na pagkatao ng Sir Aldrin na kinababaliwan na mga babae rito. Ibang salita ang naidugtong ni Sandra nang bigla na lang hinila ng HR manager ang buhok niya at sinabunutan siya. Ouch! Ano ba? Bruha ka talaga. Subukan mo't kakalbuhin kitang gaga ka. Imbes pumatol sa pagtataray ni Aldrin na mas lumantad pa ang tunay na pagkatao nang lumambot ang mga kamay at bewang, pagtawa na lang nagawa ng dalaga. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin siya makapaniwala na mas malambot pa pala to kaysa mga babaeng nahuhumaling dito. Bigyan mo na lang kasi ako ng matapang na alak para matapos na. I know naman kailangan mo rin ng kausap dito sa loob ng farm, yung nakakaalam ng sekreto mo at di mo kailangan magpanggap. At dahil sa akin mo napiling sabihin, wala kang choice kundi pagtiyagan akong kasama. Nandisik ang mga mata ni Aldrin, ngunit kalaunan iniwan din siya nito at tumungo sa kitchen. Pagbalik may bitbit na nga itong mamahaling alak. At dahil isa yon sa mga paboritong inumin ni Sandra, kaya't alam niyang matapang nga iyon at ilang tunggal lang, sigurado, tulog agad siya dahil sa kalasingan. Bakit meron ka niyan? Siguro ginagamit mo sa mga lalaki mo, no? Nilalasing mo muna para matsansingan mo. Pangaasar niya kay Aldrin. Kahit papano nababawasan ang bigat na nararamdaman niya dahil dito. Naaaliw na siya sa HR manager na dati kinaiinisan niya ng husto. Isang salita pa talaga and I will make sure na pati ang pusikat mo kalbo paglabas mo dito sa bahay. Natawa lang ng malakas si Sandra pero kasabay nun ang pagtulo ng kanyang mga luha. At bago pa yun mahalata ni Aldrin, kinuha niya na sa kamay nito ang alak at binuksan. Walang ano-ano tinungga iyon. Agad niyang naramdaman na sobrang pait at tapang ng lasa nun nang lumapit sa kanyang lalamunan. Kaya't ilang tungga pa lang ramdam na agad ni Sandra ang epekto nun sa kanya dahil umiikot na ang paligid at naging doble na si Aldrin sa paningin niya na parang nahilo-hilo na rin dahil kumuha rin pala to ng isang bote at tumungga rin. Kalahati pa lang laman ng bote ng alak na naiinom ni Sandra pero hilong-hilo na siya at walang-wala na sa tamang wisyo. Ganon din si Aldrin kaya't panay na ang kulitan nilang dalawa. Kung san-san na napunta ang kwentuhan nila na hindi rin naman nagsisingkin sa isip niya dahil sa kalasingan. Parang nakwento nga rin niya sa HR manager ang tungkol sa problema niya kaya siya naglalasing. But she wasn't sure at malabo ring matandaan pa yun ni Aldrin kinabukasan dahil sa kalasingan din ito. Nagkwento rin naman ito sa past love life nito. Sinubukan din pala nitong magpakalalaki pero sadyang babae raw ang puso. Pati na rin hinanakit nito sa pamilya na nabanggit din ni Aldrin, lalo na kay Leonardo. Ngunit hindi niya ganong naintindihan, kaya't purong tawa na lamang silang dalawa. Paminsan-minsan nga nagtatalo din sila kapag may mga topic na magkakasalungat sila ng paniniwala. Alam mo, kung gusto mo talagang magustuhan ka ni Leonardo, bawas-bawasan mo yung pagiging mayabang at arogante mo dahil mas gusto nun yung mga babaeng malamya at utu-uto tulad ni Iris. Nabubulol na wika ni Aldrin. Kulang na lang gumulong to sa carpet sa sobrang pagkalango na sa alak. Ang totoo niya, nakaupo pala sila sa sofa kanina na magsimula silang uminom. Namalay na lang nilang pareho na silang bumagsak sa carpet. Huwag kang magsalita na parang ang perfect mo. Kung gusto mo ring paboran ka ng family mo kaysa pinsan mo, be true to yourself. Agad nabawi ni Sandra kay Aldrin. Katulad nito ay namumungay na rin ang kanyang mga mata at nakahiga na siya sa carpet. Dahil init na init ang pakiramdam niya na epekto ng alak, kaya tinanggal ni Sandra ang botones ng blouse niya. Nakalabas din ang brassiere niya at nakatanggal na rin pati zipper ng shorts niya para makahinga siya na maayos dahil parang nasisikipan ang pakiramdam niya. O baka dahil hanggang ngayon, naninikip pa rin ang dibdib niya sa sobrang sama ng loob kay Leonardo. Okay lang naman sa kanya kahit maghubot-hubad man siya kasi bakla naman tong kasama niya. Kaya hindi ka nila pinagkakatiwalaan ng lubos dahil nararamdaman nilang may tinatago ka sa kanila at gusto mo pa yatang itakwil nila ako. Bruha ka talagang maldita. Anito sa boses babae at tuluyan na ring bumalagta sa sahig. Unti-unti nang pumipikit ang mga mata nito na tila pilit lang nilalabanan hanggat di nauubos ang alak sa boteng hawak. Katulad ni Sandra, nagpapaligsahan kasi silang dalawa ni Aldrin na kung sinong unang makakaubos ng alak na hindi babagsak may 10,000 pesos.
Barya lang din naman yun kay Sandra. Pero bukod sa kailangan niya yun sa kasalukuyang sitwasyon, gusto lang din yan mag-enjoy, kaya't sinakyan niyang trip ng HR manager. Bago pa man tuluyang bumagsak ang mga mata ni Aldrin, ay narinig pa nilang dalawa ang pag-iingay ng cellphone ni Sandra na nakapatong sa ibabaw ng center table. It was Leonardo again, at wala siyang balak sagutin ang kumag na yon dahil baka kung ano pang lumabas sa bibig niya at lasing siya. Baka maitapat niya rito ang totoong nararamdaman niya. Giga niya sinigot ang tawag ng boss niya kahit nakakarindi. Pero si Aldrin naman di makatiis sa ingay. Bigla na lang nitong hinablot ang cellphone niya at pinindot ang accept button. Hi Kaz, are you looking for Sandra? Well, nandito lang naman kami sa bahay ko. Parehong lasing at magkatabing nakahiga. What the? Mabilis inagaw ni Sandra ang cellphone niya sa kamay ni Aldrin nang marinig niya mga sinabi nito. Baklang to ang daldal. Napilitan tuloy siyang kausapin si Leonardo sa kabilang linya. Bakit ka ba tawag ng tawag? Ano bang problema mo? Galit niyang sabi dito. Pinilit niyang ituwid ang pananalita pero aware siya na nabigo siya sa sobrang kalasingan. What the shit are you doing? Are you drunk? Puno ng iritasyon na salubong din ito sa dalaga. At kay Aldrin ka pa talaga nakipag-inuman ha? At kanino? Sa'yo? Busy ka nga kay Iris, diba? Di niya napigilang lumabas yon sa bibig niya. Nakita niya si Aldrin nakatingin sa kanya, ngingisi-ngisi na parang natutuwang nag-aaway silang mag-amo. Sandaling katahimikan mula kabilang linya ang narinig ni Sandra bago muling naulinigan ang boses ng binata. Sabihin mo kay Aldrin pagbuksan niya ako ng pinto kung ayaw niyang sunugin kong buong bahay niya. Kanina pa ako nandito sa labas at sinusundo ka pero di niya ako pinagbubuksan. Bahagyang natawa si Sandra nang marinig ang sinabi ni Leonardo. Parang nai-imagine niyang itsura nitong kanina pa inuugat ang paa sa labas. Ano ba kasing ginagawa nito doon? Naalala niya kanina panay din ang ring ng cellphone ni Aldrin pero di nito yon sinasagot. May narinig din siyang kalabog sa labas ng pinto kanina pero di niya pinansin na nag-uumpisa na siyang malasing. Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Nangihinang sagot ni Sandra at parang papikit na ng tuluyan ang mga mata. Si Aldrin naman bagsak na at eksakto naman nakapatong sa balikat niya ang ulo nito. Nanlaki pa ang kanyang mga mata na makita niya na naghubad na pala to tanging brief na lang natitira. Tulad niya kanina pa rin to naiinitan. Natural, sinusundo ka. You are my employee at ayoko may mangyaring masama sa'yo habang kargo kita. I'm fine, Sir Leo. Narinig mo na, diba? Just go home and for sure, hinihintay ka ng Iris na yun sa bahay mo. Halos pasinghal ang tono na yun ni Sandra na pinilit lang dahil wala na siyang lakas. Wait! Bigla na namang nautalang kausap. Are you jealous? At bakit naman? Kung may Aldrin naman ako. Di niya maintindihan bakit bigla niya naisipan na pagsilosen si Leonardo ng mga sandaling iyon. Siguro dahil gusto niyang isalba ang pride? Pwede ba umuwi ka na? Istorbo ka sa ginagawa namin ni Aldrin eh. Sakto naman ang sabihin niya yon, umungol ng malakas ang HR manager na nakasubsob na palang mukha sa leeg niya. Mabilis pinatay ni Sandra ang tawag para ayusin si Aldrin. Hindi dahil naiilang siya kundi dahil nag-aalala siya na baka bigla itong magsuka sa kalasingan at masukahan pa siya. Pero dahil malaking tao si Aldrin at sobrang bigat, hindi ito kinaya ni Sandra nang subukan niyang paalisin sa pagkakadikit sa katawan niya. Lalo't wala na rin siyang kalakas-lakas. Hindi nga niya nabuhat ang braso nitong yumakap sa katawan niya eh. Pabagsak na talaga ang mata ni Sandra pero biglang naisipan na asarin pang lalo si Leonardo. Gusto niyang kahit papano makabawi man lang siya sa sakit na pinaramdam nito sa kanya nung araw na yon. Kahit walang kasiguruhang tatalab dito ang gagawin niya, tuluyang tinanggal ni Sandra ang suot na blouse at tinira lang ang brassiere niya. Tinanggal pa niya yon sa pagkakalak para medyo daring tingnan dahil lumitaw ang ilang bahagi ng dibdib niya. Mas sinigpitan pa niya ang pagkakayapos ni Aldrin sa bewang niya. Pagkatapos saka hinubad ang suot na shorts at panty na lang ang tinira. Pinilit din niyang ipatong sa hita niya ang paa nito at ang isang kamay pinatong din niya sa kanyang hita. Kung titingnan mabuti para na tong nasa akto, napapatong na kay Sandra. Parang gusto niyang matawa sa pinaggagawa dahil walang kamalay-malay ang HR manager sa kapilyahan niya. Pero mas natawa si Sandra at na-excite siya sa magiging resulta na mag-selfie siya kasama si Aldrin ng ganong ayos at saka yun sinend kay Leonardo. Balak sana niyang hintayin ang magiging reply at reaksyon nito, ngunit di na talaga nalabanan ng andok at kalasingan.
Tulad ni Aldrin, tuluyan ding nakatulog ang dalaga at di na alam ang sumunod na nangyari sa paligid. Leo, anong ginagawa mo? Napahinto sa pagtatangkang pagsira ng doorknob ng pinto ng bahay ni Aldrin si Leonardo at mabilis na palingon nang marinig niyang boses ni Iris. Muntik nang mawala sa isip niya, kapitbahay nga pala to ng pinsan niya. Unti-unting kumunot ang noo ng ex-fiancé niya na makitang malaking batong hawak niya at balak sanang ipukpok sa doorknob. Oh my! Sisirain mong bahay ni Aldrin? Agad niyang tinapon sa malayo ang hawak na bato at nagpatay mali siya. Hindi ko kasi siya makontak simula pa kanina. Hindi rin siya sumasagot sa mga tawag ko. Nag-aalala ako baka kung ano nang nangyari sa kanya. Palusot ni Leonardo. Di pwedeng malaman ni Iris na nagkakaganon siya dahil lamang kay Sandra. Kahit minsan di pa siya umakto ng ganon ng dahil lang sa isang babae. Kahit dito noong sila pa. Never siyang nagmukhang tanga. Kaya nga nang malaman niya na nag-cheat ito at kay Aldrin pa, nakipaghiwalay agad si Leonardo. Kahit konting pagmamakaawa hindi niya ginawa. Kaya nga naguguluhan siya sa sarili niya eh. Simula na makilala niya si Sandra, ang daming nagbago sa kanya. Pati tadhana parang sumasang-ayon sa kanya. Kasi kahit anong pilit niyang layuan at kalimutan to, pilitin silang pinagtatagpo. Ganun ba? Tiningnan siya ni Iris na parang nagdududa. Marahil hindi to makapaniwala dahil simula nung agawin to ni Aldrin sa kanya, di na sila muling nagkaayos pa ng pinsan niya. Sinubukan niya makipag-usap kay Aldrin nung nakapag-move on na si Leonardo, kahit pa nga siyang naagrabyado, pero matigas talaga ang pinsan niyang yon. Si Aldrin pang may gana magalit kahit itong may kasalanan, kaya dumistansya na lamang siya. Hanggang nabuhay na lang ulit ang galit niyang yon nang dumating dito si Sandra at nagpakita na naman ng interes sa babae. At akala ni Iris ito pa rin ang dahilan ba't mainit na naman ang ulo niya kay Aldrin. Yun lang ba talaga? Kasi kung may binabalak kang masama, please lang Leo, wag mong itutuloy. Nagsasabi ako ng totoong matagal na kaming wala ni Aldrin, kaya wala ka ng dahilan para magalit sa kanya. Natawa ng pagak si Leonardo. Kung di lang nakaka-ungentleman na sabihin niya itong assuming, ginawa na niya. At sino nagsabi sa'yong ikaw pa rin ang dahilan kung ba't ako nagagalit sa kanya? Bakit Leo, may iba pa ba? Kaya ka lang naman nagagalit kay Aldrin dahil inagaw niya ako sa'yo, diba? Kasi mahal mo pa rin ako at umaasa ka pa rin na magkakabalikan tayo. Kaya naging mabait ka pa rin sa akin after mo makipag-break. Yun pala ang akala mo. Na mahal pa rin kita? Napuno ng sarkasmo ang mukha ng binata. Kaya bang lakas ng loob na halikan ako kanina at ipagkalat na nagkabalikan tayong dalawa? Akala mo ba hindi ko alam inutusan mong isa sa mga tauhan mo para picturean tayo habang hinahalikan mo ko? Pati na rin pagpunta mo sa bahay para akitin ako, pinagkalat mo rin at pinaniwalang lahat na may nangyari sa atin. Napatiimbagang si Leonardo nang maalala ang perwisyong ginawa sa kanya ni Iris sa maghapon. Una, sinalubong siya nito sa labas ng hotel kanina nung paalis sana siya dahil sa galit na naramdaman niya na makita ang paghahalikan ni Sandra at Aldrin. Akala niya kakausapin lang siya ni Iris tungkol sa trabaho kasi yun lang dahilan kung bakit nalatili siyang civil dito. Dahil ayaw niya na madami ang farm sa mga nangyari sa kanila. Kaya nga nagulat siya nang bigla siyang hinalikan ng ex-fiancé niya. Hinawakan niya to sa magkabilang balikat para itulak, but she embraced him tightly at yon nakuna ng inutusan nitong tauhan at ikinalat sa buong farm. Pati ang balita na pagbabalikan daw nila nakarating din kay Leonardo dahil sinabi sa kanya ni Mary Rose. Totoo ngang pumasok sa bahay niya si Iris kanina. Pinuntahan niya ito at may tinanong tungkol sa trabaho. Yun pala, plano nitong akitin siya or worst, pikutin siya. Mabuti na lang at kaagad niyang napansin ang kamerang suot-suot nito sa damit para siguro kunan sila sakali mang mapaakit siya rito. Pero di yun papayagang mangyari ni Leonardo. Kahit pa nga maghapon siyang nagmumukmok at nagpakalaseng sa bahay dahil sa sobrang sama ng loob. Gusto niya sanang sugurin sina Aldrin at Sandra, ngunit nagpigil lamang siya. Ayaw niyang maranasan ng pagtatawanan na naman siya kahit sa sarili tinanggi na lamang niya ang matagal na niyang feelings para sa dalaga. Kaya bigong umalis ng bahay niya si Iris kahit ka naman siya kalasing. Nakatulog siya at nagising na di pa rin umuwi si Sandra kaya tinawagan niya ito. Para siyang sinuntok sa dibdib nang sabihin nito na nasa bahay to ni Aldrin at magkasama ang dalawa. Kaya nga agad siyang sumugod. He tried to call her again pero di nito sinasagot ang tawag niya. Kahit ang pinsan niya kinatuwa pang paghihimutok ng butse ni Leonardo.
Di siya nito pinagbuksan ng pinto at mukhang hindi rin ito sinabi kay Sandra na kanina pa siya nasa labas. Nagbubukang tanga kasi silip sa nakaawang na bintana para siguruhing wala tong ginagawang masama sa dalaga. Pero wala siyang nakita dahil may nakatakip na window blinds. I'm sorry, Leo. Kaya ako lang naman ginawa yon dahil na-realize kong mahal pa rin kita. Mangiyak-ngiyak na sagot ni Iris. Mahal? O baka naman dahil ubos na ang perang binayad sa'yo ng pinsan ko para hiwalayan mo ko, Iris. Napakayom si Leonardo. Matagal na niyang alaman tungkol doon dahil narinig niya yun mismo habang nag-uusap ang dalawa at walang kamalay-malay na nakikinig pala siya. Ang di lang niya maintindihan kung ba't kailangan pang magbayad ni Aldrin ng 5 milyon para lang pasakitan siya. Ngayong sobrang sakit ng maramdaman ni Leonardo nang mahuli niya ang mga ito hubot-hubad at sa bahay pa niya mismo. Leo, paano mo nalaman ng tungkol doon? Tinakasan ng kulay ang mukha ni Iris. Pati ang mga labi nito ay namutla din. Hindi porket naloko mo ko, ay tanga na akong tao, Iris. Nabulagan lang ako noon sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Tiningnan niya to na masama. At mabait lang akong tao kahit nandito pa rin kayong dalawa ni Aldrin. Lalo ka na. Pero yung mga paninirang ginawa mo sa akin kanina, hindi ko na yun mapapalagpas pa. Hintayin mo lang bukas ang termination paper na ipapadala ko sa opisina mo. Ipapahanda ko na kay Mary Rose. Lalong namutla ang dating nobya at kitang-kita niya kung paano to natakot. Alam ni Leonardo na si Iris lang inaasahan ng pamilya nito, kaya nga tinanggap pa rin niya to na mag-apply sa bukid ni Luis dahil naaawa siya sa pamilya nito na sobrang hikahos sa buhay. Kaya inintindi na lang din niya na kaya nito tinanggap ang 5 milyon dahil sa ama nitong may sakit. Pero yung paulit-ulit siyang gagaguhin ni Iris ang hindi niya papayagan, lalo na't kung makakaapekto yun sa feelings niya kay Sandra. Iniisip din kasi ni Leonardo na nagtatampo sa kanyang dalaga dahil sinabi sa kanya ni Mary Rose umuwi raw to kanina pero dito muloy dahil nga sa maling balita na kumalat sa buong farm. Bagaman naguguluhan pa rin siya dahil posible ring naagaw na rin to ni Aldrin. Katulad ng pangaagaw na ginawa ng pinsan niya noon kay Iris. Leo, please, huwag mo namang gawin sa akin to, ho. Alam mo naman na tinabig lang ni Leonardo ang kamay ng dating kasintahan nang akmang aahawakan siya nito para magmakaawa. Wala siyang oras para dito dahil sobrang nag-aalala na siya kay Sandra na hanggang ngayon nasa loob pa rin. Shit! Baka kung ano na ang ginawa ni Aldrin sa kanya. I swear, this time, makakapatay ako ng pinsan. Nanggagalaiti pa rin si Leonardo at hindi pinapansin ang patuloy na pagmamakaawa sa kanya ni Iris. Nang maisipan niya ulit tawagan si Sandra, kahit alam naman itong hindi niya to yun sasagutin. O baka nakatulog na rin dahil sigurado siyang lasing to kanina na magkausap sila. Ngunit bago pa makadahil ang binata, nakatanggap agad siya ng photo message mula kay Sandra. Ganon na lang ang panlalaki na mata ni Leonardo nang bubungad sa mata niyang halos subot-hubad na mga litrato ng dalaga at katabi pa nito si Aldrin na nakabrief lang. At di lang basta magkatabi, halos nakapatong na to kay Sandra. Di napigilan ang pagmumura ni Leonardo habang tinititigang mabuti ang mga litrato. Ilang beses pa siyang kumurap-kurap para siguruhing tamang nakikita niya at hindi lang epekto ng hangover pa niya. Pero kahit ilang beses man siyang pumikit, dumilat, si Sandra talagang nasa larawan. Nakapanty at bra lang at may kasamang lalaking nakasubsob ang mukha sa dibdib nito at nakahawak pa sa hita. At baka nga sa oras na yun tuluyan na nakapatong sa dalaga ang lalaki na talagang napatunayan niyang si Aldrin dahil sa tattoo nito sa likod. His jaw clenched. Halos madurog na rin ang cellphone ni Leonardo dahil sa sobrang higpit ng pagkakahawak niya. Ano bang pinapakain ng Aldrin na yon sa mga babae niya at palagi na lang nitong naaagaw? Kung pinayagan lang niya noon na agawin nito si Iris sa kanya, pues, di na siya papayag na pati si Sandra agawin nito sa kanya. Ngayon pa, nadesidido na si Leonardo ang sabihin kay Sandra ang buong katotohanan sa pagkatao niya. Handa siyang tanggapin ang galit nito basta't wala na siyang ililihim pa sa dalaga. Gagawin niyang lahat para mapatawad siya nito at maging kanya na ng tuluyan. Lalo pa't ramdam ng binata na hindi lang din basta attraction ang feeling ni Sandra para sa kanya. Isang picture pa ulit natanggap ni Leonardo mula sa dalaga and he was right. Tuluyan na ngang nakapatong kay Sandra si Aldrin at mukhang may milagro ng ginagawa ang dalawa. Base na rin sa itsura ng dalaga. Nakapikit ito at nakaawang ang bibig. Pakiramdam niya binuhusan siya ng malamig na tubig sa mukha and he could not take this anymore. Gago ka, Aldrin.
Lumabas ka dyan, papatayin kitang walang hiya ka. Galit na pagwawala ni Leonardo sa labas ng bahay nito. Malakas na kinalampag niya ang pinto at pinagsisipa ang doorknob. Ngunit nang mabigo siya, kinuha niyang muli ang malaking bato na tinapon niya kanina at takmang ipupukpok sana yon ng malakas sa doorknob nang pigilan siya ni Iris. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka nagwawala ng ganyan? Takang-takang tanong nito at saka inagaw sa kamay niya ang bato. Ano pa ba ang kinagagalit mo kay Aldrin kung di naman pala ako mahal? Leonardo gritted his teeth. Muntik na niyang di napigilan ang sarili na ipakita kay Iris ang mga litratong pinadala sa kanya ni Sandra. Ngunit iniisip pa rin niya ang kapakanan ng dalaga kapag pinaggalat din ni Iris ang tungkol doon. Sa kabila ng galit niya sa mga sandaling iyon ay ang reputasyon pa rin ni Sandra ang iniisip niya. Ganito rin ba ang ginawa sa'yo ng Aldrin na yun? Nilasing ka muna bago inakit? Sa halip ay sabi niya kay Iris. Pinagtaka niyang pagkunot ng noon nito. Don't tell me hindi mo pala rin alam hanggang ngayon na bakla ang pinsan mong yun. Ano? Bakla si Aldrin? Kulang na lang lumuwa ang mga bata na bulalas ni Leonardo.